Mga katropa, ito po yung usual na problema ng Inmax V1, yung kanyang EBS. Ito po, nagsisignal na. Ibig sabihin, sira na po ito. Tapos, zero na siya. Kaya tumatakbo tayo ng 50 pataas, ayaw na gumalaw niyan. Hindi nagpa-function yung speedometer niya. Ito rin, pataas na siya ng ganun. Kapag ito may problema, usually na problema po nito ay kanyang ABS panel. Sana kaya pang linisan at hindi pa siya sunog. Kasi kapag ito ay nasunog na yung panel niya, wala tayong ibang paraan na gawin dito kundi magpalit na tayo ng ECU non-ABS para mag-function ito. Kasi sunog na yung panel niya. Pero sana bubuksan natin yung ABS nito. Sana basa lang siya ng brake fluid. Kapag basa lang siya ng brake fluid, ibig sabihin grounded lang siya. Hindi natin siyang linisan at may ibabalik natin ito. Ngayon po, sige po, nagbuksan na po natin. Natanggal na po natin yung ano niya, no? Wala naman siyang langis, malinis naman siya. Kaya, ibig sabihin, hindi pa masyadong nakontaminate ang load nito ng brake fluid, no? Maaaring may pumasok pero kaunti pa lang siguro. Kaya sana hindi pa sunog ang module nito, no? Ngayon, ito na ang tanggalin natin. Tanggal na po mga kasama. Ngayon, bibiyakin na lang po natin ito, no? Ito, bibiyakin natin ito. Virgin na virgin pa. Wala pang damage. Ako po ang unang bibiyak nito, mga kasama. Ito, nabiyak na po ito. Pinagawa ko ito nakaraan pero wala nangyari. Ngayon, nag-aralan natin na mabuti sa YouTube. Marami sa YouTube. Nag-aralan ko na mabuti. Dapat pala, hindi lang ito ang binubuksan. Hindi pati ito rin. Ayan ako. Tuyong-tuyo naman siya. Tuyong-tuyo. Tuyong-tuyo. Hindi basa. Ito. Basang-basa. Ayan o. Basa sa loob. Pero yung panel niya okay pa. Ano? Basa ng langis ng brake fluid. Tanggal na po siya mga katropa. Ito po, okay pa naman po yung ano niya, panel niya, wala pang sunog. Ngayon, lilinisin na lang po natin ito. Ito po, dumi-dumi Ayan pinasok na ng langis. Ngayon, pag nalinis na rin ito, sana maging okay na siya. Ngayon, sabi ng iba dyan minsan daw naayos pero bumabalik din. Ngayon pag bumalik, siguro ang gagawin ko na ng paraan dito, linisin ko ulit. Tapos pantarin ko ulit yung speedometer niya. Ngayon pag umandar niya, siguro kailangan ko ng inan ABS din siya. Tapos irerekta ko na lang yung brake. Hindi ko na idadaan dito sa ABS. Kasi yung ano niya, yung brake fluid, yun yung nagiging sanhi ng na nasisira yung panel natin Kaya ang gagawin natin, kapag naayos natin to tapos nasisira pa rin, siguro, inan-ABS na natin siya. Tapos, or, pwede rin yung stock ECU, basta't gumagana lang yung speedometer niya. Ngayon, yung brake hose niya, irerekta na natin sa preno, hindi na natin idadaan dito sa brake hose, sa ABS. Kasi yung ano nito, yung langis ng brake fluid niya, yun yung pumapasok dito Nagiging das na yan, nasisira ito. Nagiging grounded siya. Kaya ang gagawin natin, bubuhayin lang natin yung yung speedometer.
Tapos, irerekta na natin yung brake sa rekta na siya dito dadaan sa ABS. Kung masisira ulit. Okay po. Balik ko na. Balik, kakabit ko na lang po ulit. Okay po mga katrops. Nakikabit ko na po ang ABS. Ngayon, tingnan po natin kung makawala ba yung orange na yan. Babalik ba yung speedometer. Hindi natin kung babalik ba. Ayun, gumalaw. Gumalaw po ang ABS, ang speedometer. Pero ayos na yung speedometer niya, pero yung signal ng ABS andyan pa rin. So ibig sabihin nito mga katrops, talagang may ibang diferensya to. Ibig sabihin hindi lang yung ABS na ito ang may diferensya. Yung module panel niya gawa na kasi gumagalaw na ito zero tsaka ito. Ngayon ito, itong orange na yan, hindi natin alam kung saan nanggagaling yan. Maaaring yung bearing ng ABS or yung mga linya ng hose, or hindi natin alam kung saan. Ngayon, ang gagawin natin, dahil sa gumagana na yung module niya, ang gawin natin, i-convert na natin ito sa non-ABS. Pero stock pa rin yung ECU niya. Stock ECU convert to non-ABS. Alisin natin to. Yung may wiring tayong tatanggalin nito. Tapos yung fuse para non-ABS na siya. Pero stock pa rin yung ECU niya. Yun, may kabit na. Pero ito lang tandaan niyo mga drops. Ito, yung puti na to, yung puti. Yan, yung puti na yan, puti blue. Yan, diyan kayo magpuputol. Tapos dudugtungan nyo, ididikit nyo dito. Yan, ididikit nyo dyan. Yan. Yan, ground, nakaground nyo. Tapos dito, tatanggal kayo ng fuse dito. Yan, yung fuse dito. Yan. Ito yun siya eh. Yan, dito yan nakalagay. Tatanggalin nyo yan. Tandaan nyo yan, pangalawa. Yung dalawang blue. Yung blue dito na nasa loob. Tapos ito. Yan. Magiging non-ABS na yun siya. Tapos tignan natin ha. O di wala na. Wala na yung orange na ABS na signal. Ayan, ibig sabihin yan, naka-non-ABS na po itong Inmax natin. Ha? Tapos function nyo man yung ano niya, yung speedometer niya. Okay? Sana po meron kayong natutunan sa day ko, no? Day. Kasi talagang sakit sa ulo ang ABS. Kaya ginawa na lang natin non-ABS. Stock ECU pa rin. Sige po, maraming salamat. Ayan po, nawala na po yung ABS na kulay orange dito. Kaya sa tinanggal natin yung wire at yung mga fuse. So, ibig sabihin, non-ABS na po ito. Pero stock pa rin yung ECU niya. Stock pa rin kasi nagpa-function to yung ano natin. Nung ilinis natin yung panel, function na itong zero nito gumagalaw na sa kayo. Ayan po. Ayan, gumagalaw po siya, di ba? Gumagalaw. Kaya, okay na po ito. So,